Mommy Min confirmed. Tisoy, anong meron sa April 9 to 12? Tapos spotted si Alden dito sa labas, mga kasembreros. Ewan ko kung saan ito. Unahin ko itong spotted siya, mga kasembreros. Pinost ito ng isang fan kanina o ng isang TikToker. Tapos ang caption niya doon, ang pogi ng client namin. Parang ganoon yung kanyang caption. Pero wala kasing boses din at saka walang ibang naka-hashtag eh. So wala akong information kung ano ito. Pwedeng BYD. Baka ito yung time na bumili siya ng BYD car, no? Something like that, mga kasembreros. Kung kaya niya sinabi na ang pogi ng client namin. Pero hindi, naka-block si Alden yata at that time nung pagbili niya. Or pwede rin bumibili na naman ng property to si Alden, mga kasembreros. Kasama niya si Laysam no, mga kasembreros. So si Laysam at saka si parang siya, no? Tapos may nag-instruct sa kanya, mga kasembreros. Music background ang naririnig ko, walang boses, mga kasembreros. Kung kaya wala akong may share na information. Pero yun po, no, talagang pogi nga naman. Pogi nga naman ang client, mga kasembreros. Na si Soiti. Ito, dun sa Stars on the Floor, may kakulitan pala dito na ginawa si Sugar Mercado kay Alden Richards. Tapos, yung caption dito ng ATM, sabi niya, yung may crush ka, tapos gusto mo siyang ipagmayabang, mga kasembreros, sa iba. Tapos, ang ginawa ni Sugar kasi dito ay parang nilapitan niya, sinayawan niya kasembreros si Sugar, no? Tapos, ang kulit na mga tao, nagtawanan sila, mga kasembreros. So, parang si Alden, natatawaran kaya Alden, mga kasembreros. Natatawaran siya kay Sugar, mga kasembreros. Parang free time nila ito. Tapos, ang sigaw ng mga tao ay, shoot. Sugar at saka Alden Richards, no, ang kanilang sinisigaw. Pero ito pa yan, no, tawanan na nila or parang katuwaan lang, mga kasembreros. So parang free time nila ito sa Stars on the Floor, mga kasembreros. So kanina lang kasi pinost ng Adventures, Tastes, and Moments, mga kasembreros, na para ano to, no, yung ATM na ito, mga kasembreros, para siyang showbiz insider din po ng GMA. Especially ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So, yun po. Tapos ito, tinagurian pa lang, pa rin si Alden, no? Parang hari ng endorsements this 2026, mga kasembreros. Kasi nga dahil dito sa kanyang sunod-sunod na endorsements, di ba, bago lang yung fruta. May billboard na rin pala yung fruta niya, mga kasembreros, frutas na endorsement. Tapos yung sa bench nga, mga kasembreros, endorsement king pa rin this 2026. Tapos pinagtabi nila yung billboards ni Alden at saka ni Alden, mga kasos, ng frutas at saka ng bench, mga kasembreros. So speaking of bench, ay may pinost ulit kanina 4 hours ago ang bench, no? Pogi ni Tisoy, para siyang estudyante ng high school at senior high lang, mga kasembreros. So naka-shorts lang dito si Alden. Alam ko background niya ito ay parang painting, mga kasembreros. Pero sabi dito ng bench sa kanilang post kanina 4 hours ago. And by the way, late po ako naka-post ngayong araw kasi brown out. Alas 5 na po ng hapon na bumalik yung kuryente. Kung kaya late po ako nakapag-upload, no? Sorry po, mga kasembreros. So ito, sabi dito ng Bench Lifestyle Clothing 4 hours ago, warm days and sudden showers call for versatile style. Summer-ready pieces made to move with you. Alden Richards for Bench Summer 2026. Bring summer into your wardrobe with Alden's look. Top, big, may mga amount dito at presyo. 499 yung kanyang suot pang itaas. Tapos yung isa naman, yung IJ, parang may mga may mga code mga kasembreros. Pero yun, no, 499, 1,000 mahigit yung isa. Tapos ang cute ng look dito ni Soiti, para siyang parang kaidaran lang nina Joshua Garcia at saka ni JM Ibarra at saka ni Seth Fidelin, mga kasembreros, ang peg ni Soiti, mga kasembreros. So yung jacket yata dito yung 1,000 mahigit, 499 yung t-shirt, tapos yung
Yung shorts niya dito ay parang yung short niya dito bakat yung ano, parang yung puti at saka yung brown nag ano. Kasi nga ay maputi naman si Alden. So bumakat yung brown, bumakat din yung maputi na legs ni Soiti, mga kasmirers. Talagang pinansin talaga yun, no? Yung ano ni Alden, mga kasmirers. Tapos ito, si Kath, na feature din po siya kasama ng ibang mga Pinoy artists, mga kasembreros na gumawa ng headlines at trending sa Southeast Asian Asian celebrities, mga kasembreros na naging trending sa social media. Pinoy Pride, Bini, SB19 at Catherine Bernardo kasama sa top 10 Southeast Asian celebrities sa social media. So na-feature ko na rin ito noong nakaraan. Pinost ito ng kapamilya at kapuso anonymous participant, mga kasembreros. Tapos picture ni attorney at saka ng Bini at SB19, mga kasembreros. So ang cute lang at saka ang galing, no? Pinoy Pride nga talaga. Sina attorney Bini at SB19. Tapos ito, ang cute nito, mga kasembreros, kasi may isang fan na nagpost kanina sa TikTok. Tapos parang sa Netflix yata siya nanonood ng Pulang Araw, mga kasembreros. Tapos sabi niya sa POV niya dito, tinutukan ka ng baril ni Alden pero kinikilig pa rin daw siya, no? Sabi din sa caption na isa, mga kasembreros. So kinilig, sabi nga ng lalaki dun sa may kasama niyang babae. Kasi kinikilig daw siya ni sabi niya, Alden na yan, ako na lang kinilig. Tapos piplay ko ito mamaya, mga kasi ang cute ng kanyang ang kanilang pag-uusap ng dalawa dito, mga kasembreros, na isang or dalawang fans actually. Tapos ito, pinost kanina parang 3 hours ago ng isang Catherine admin, mga kasembreros, outfit. Hindi ko lang alam, akala ko nga pinost ni Kath ito sa kanyang Instagram akala ko bagong post sa IG. Pero hindi parang pinost lang siya na picture ng collage picture na 3, mga kas, pero iisang outfit lang ni Kath. Parang naka maroon or dark red, mga kasembreros. Tapos parang may bandana, no, sa bewang, mga kasembreros. Hindi ko lang alam, baka throwback picture lang ito ni Kath. Or pwede rin kasi minsan nauna yung mga admins may nilulutong endorsement may niluluto at saka ginagawang endorsement si Kath. Tapos ay dito advance nila pinopost, tapos late na minsan si Kath nagpo-post, mga kasembreros, ng mas complete na version, no, mga kasembreros. So pero palagay ko rin throwback po, pwedeng ganoon, mga kasembreros, or pwede rin po na may bagong endorsement si Kath, mga kasembreros. Tapos major items tayo, mga kasembreros. Anong meron sa April 9 to 12, mga kasembreros? Ito ay may pasabog ang BYD at saka sina Alden, mga kasembreros. Mamaya piplay ko ito, mga kasembreros. So dito ay magkakaroon sila ng parang tech tour sa Manila International Manila International parang parang expose, or parang naman, mga kasembreros, na parang magko-collaborate na naman, mga kasembreros, at magpupuntahan ang mga kotse, or ang specific na title dito ay BYD Tech Tour Manila International Auto Show 2026. So parang mga electric vehicle ito, mga kasembreros, yung kanilang pinopromote, kasi nga ganun ang BYD, no? Electric vehicle siya, mga kasembreros. So from pure EV to super DM, every BYD delivers powerful electrified performance with unbeatable fuel savings. Explore the lineup, preview the all-new Auto 2 and Sea Lion 7, and test drive yours with exclusive event offers. So parang pag pumunta ka doon sa sa World Trade Center, no, doon po yung 10 a.m. mga kasembreros, na alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi yung kanilang schedule. So April 9 to 12. So 9, 10, 11, 12. So 3 days, mga kasembreros, nasa World Trade Center sila, no, BYD Tech Tour Manila International Tech Show, mga kasembreros. So parang may mga discounts din sila dito. So dito sa ginawang video ng BYD,
ay kasama of course ang tatlong endorsers or kanilang mga tawag dito, kanilang mga brand ambassadors na sina Alden, Nico at Will Dasovich mga kasombreros. So ang lupit mag-English ni ni Will Dasovich mga kasombreros. So mamaya i-play ko ito mga kasombreros. So may discount sila kapag kayo po ay rektang pumunta doon sa April 9 to 12. Grabe no, parang talagang nag-evolve din pati yung mga sasakyan na ganito na dito na electric vehicles noong labanan mga kasombreros dito nga sa BYD. So mamaya ipi-play ko po ito para mapakinggan niyo po ito first hand. Tapos another major item natin, confirmed no si Mami Min. Ayan ang tanong mga kasombreros ng netizens. Confirm ba talaga na sila po ay tawag dito may samaan ng loob ni Kath mga kasombreros? Kasi hanggang ngayon wala pa ring wala pa ring update si Mama Min sa kanyang Instagram account mga kasombreros. Parang naisip ko parang may pighati no, may konting misunderstanding ang mag-ina mga kasombreros. So unlike dati na talagang bongga no yung birthday celebration ni Kath mga kasombreros. So inisip ko nga talagang magiging bongga mga kasombreros at saka very publicized yung birthday ni Kath kasi nga she has turned no 30 years old mga kasombreros at saka bunso pa siya. Hindi ko lang din alam baka nagsisettle sila no after Holy Week mga kasombreros ay kunwari mag-a-abroad or pupunta ng Amerika or pupunta sa ganitong out of town no, baka ganoon ang kanilang gagawin mga kasombreros. Kasi yung kay Mayor Mark na sinasabi niya na pumunta ng Bhutan, pumunta ng Singapore and so on, hindi ako maniwala doon mga kasombreros. Edi sana marami ng videos mga kasombreros na spotted sila sa airport or so on. So wala no. So yun, parang inisip ko pa na pwedeng ganoon mga kasombreros yung kanilang gagawin pang malakasan yung kanilang gagawing outing no na buong family mga kasombreros. O pwedeng sa Switzerland no kasi andun si kuya niya Kevin mga kasombreros. So Switzerland, New Zealand no, parang New Zealand yata no. Mga kasombreros. So pwedeng ganun no kasi every time dito na lang si Kevin pumupunta sa kanila or umuwi sa kanyang bahay, pero sa ngayon siguro ay sina Kath na ang pupunta doon. So pwedeng ganoon mga kasombreros. So yun, pero abang na lang tayo. Pero yun nga, maraming mga tao na confirm na ba na may alitan ang magnanay or umalis na ba si Kath sa bahay nila. So parang walang gano'n naman siguro na istorya mga kasombreros, parang kaganapan sa Bernardo family. So kasi dahil lang siguro sa isang desisyon or parang parang misteryo ang nangyayari ngayon sa Bernardo family mga kasombreros. Kasi yung ate ni Kath nag-post lang siya ng greeting pero wala nang personal na ganap nila na buong pamilya talaga mga kasombreros during birthday nga ni phenomenal box office cinema queen. So pero yun no, talagang mag-abang-abang tayo sa mga susunod pang kaganapan ng Bernardo family mga kasombreros. So hoping and praying naman na wala silang alitan mga kasombreros or hidwaan na nauwi sa or mauuwi sa alam mo yon sa hindi magandang sitwasyon or outcome mga kasombreros. So yun po. Tapos last item natin, kanina lang to pinost ni Claire, What's New. Tapos ito po ay ang kaganapan niya, kaganapan ni Alden sa Dr. O Skin Lab nga mga kasos. Pero kanina lang niya pinost kung kaya ngayon ko lang din pinost. So sabi dito ni Claire, si Claire mga kasombreros ay crush daw niya at fan ni Alden mga kasombreros. POV, me as a fangirl. Tapos grabe yung sigaw niya mga kasombreros ng paglabas nga ni Alden mga kasombreros dun sa BeautyCon. I love you. Sabing ganoon mga kasombreros. So dito ay may konting sinabi lang to si Alden mga kasombreros. So ipi-play ko rin po ito kung gusto niyo pong pakinggan ng mga sinabi dito ni Alden mga kasombreros.
So, yan po. Actually, that ends our Kathleen items, mga kasembreros. Pasensya na po kayo, medyo na late ako kasi nga brown out, mga kasembreros. So, by the way, ipi-play ko po itong mga videos na ito. Tapos, ang salita ng Panginoon ay pakinggan natin, of course. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. The smart switch to electric is here. Join the electric revolution at the Manila International Auto Show, happening at the World Trade Center on April 9 to 12, 2026. Explore BYD's latest EVs, experience the future of driving, and score exclusive perks when you reserve on-site. Okay, magpapaputok. I mean, Pwede papatayin ko ang inyong officer. din na yun. Ako man yan, kikiligin. Ay, kinilig. Give a warm welcome to Mr. Alden Richards! What's up, Unicorn? Siyempre, I'm always on the go, di ba, Nathan? Kumbaga, kailangan natin ng something to refresh our skin. Spray from Dr. O. Napakadaling mag-rehydrate. Diba? Dry, just let it Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Mabuting Kahoy at Bunga. Matthew chapter 7 verses 17 hanggang 18. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. So, napakalinaw, mga kasembreros, no? Mabuting kahoy, mabuti rin ang bunga. Kapag masamang kahoy, masama rin ang bunga, mga kasembreros. So, ganun po siya. Ito po ay si Lord Jesus Christ, no? Ang nagsasabi dito, mga kasembreros, na kung saan na ang tao, kapag masama ang ugali, masama rin yung actions. So, ganun siya. Kapag ang tao, masama yung kanyang iniisip, masama yung kanyang nasa puso, masama yung kanyang intensyon, masama ang kanyang motibo, ay ganoon din po ang kanyang actions, mga kasembreros. Or, kunwari, di ba, ang tao, may mga taong mga palamura, so kung ano yung laman ng bibig, siyang laman ng dibdib. Or kung ano ang buka ng bibig, siyang laman ng dibdib, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, kung ang tao, kapag punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, punong-puno ng hinanakit, so ganun din po ang lumalabas sa kanya at sa kanyang actions, mga kasembreros. So, ipanalangin natin yung mga taong ganun, no? Kasi talagang gusto natin na they will also find purpose at saka meaning ng buhay, mga kasembreros, no, sa ating Panginoon. So, hindi pa po huli ang lahat. Kapag tayo po ay may nakilalang ganoon, so i-encourage natin sila, no, na magmahalan, no, maging maging follower ni Lord Jesus Christ. Kasi dito mo talaga ma-experience, mga kasembreros, kapag tayo po ay naging tagasunod or tagapaglingkod ni Lord Jesus Christ. Hindi ko maiisa-isa yung detalye, pero masabi ko lang na kapag sumunod tayo kay Lord Jesus Christ ay ibang-iba. No, ibang-iba talaga yung experience, mga kasembreros, kapag tayo po ay may pananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Kung iba kasi yung iba yung nabubuhay lang tayo for our own sake, no, for our own family, for our own desire, for our own plans, mga kasembreros. So, yes, tama naman na meron tayong mga plano, meron tayong mga ambition, mga kasembreros, sa buhay. But more than that is should be following God, no, finding our purpose in meaning ng buhay, mga kasembreros, sa ating Panginoon Diyos. So, I encourage you to read also, no, yung The Purpose-Driven Life ni Pastor Rick Warren, mga kasembreros. Sobrang ganda po nun. Related or connected din siya or hango mula sa verses sa Biblia. Meron lang siyang mga sightings at further explanation, mga kasembreros, para mas maintindihan lalo ng readers yung yung nilalaman ng libro, mga kasembreros. So, napakaganda po nun, The Purpose-Driven Life, mga kasembreros, niya Pastor Rick Warren. So, madakila ang Diyos sa buhay niya Pastor Rick Warren, na isang American preacher, evangelist, author, and leader din po, mga kasembreros, or church founder. Si Pastor Rick Warren. So, sabi dito, this verse is a metaphorical way of reminding us that our actions and character reveal who we truly are. So, yun, sabi na na-mention natin kanina, ayan, nababasa mo yung ugali ng isang tao na kapag masama yung kanyang iniisip, yung kanyang puso, yung kanyang intention, ay masama rin yung kanyang actions.
So just like how a tree is identified by the quality of its fruit, people can be judged by the outcomes of their actions. So yun siya, no, kagaya ng isang puno daw na kung anong klaseng bunga, meron ito ay ganoon din po ang kanyang kung anong klaseng puno ito ay ganoon din po ang kanyang bunga, mga kasembreros. So kasi dito sa amin, uso po yung tibagnol. Yung pag sinabing tibagnol, yung saging, mga kasembreros, ibig sabihin po ay masama, no? Kung pa hindi siya makakain ng tao kasi nga may sakit, no? May sakit yung saging, mga kasembreros. So parang meron siyang bakterya. So kapag sinabing tibagnol ang saging dito sa amin ay it's either manok or mga hayop lang yung pwedeng kumain nun, or baboy for example, kasi nga hindi siya pwede makain ng tao. So parang ganoon, no? Kapag masama, kasi malalaman mo agad yun kasi ang katawan or yung parang yung hibla ng katawan ng or trunk ng saging, mga kasembreros, ay may mga parang may mga itim-itim na siya, mga kasembreros. So expected mo na yon na yung kanyang magiging bunga ay ganoon din, no? Tibagnolon, mga kasembreros, or may itim-itim din. So kung kaya hindi siya pwedeng kainin ng tao, if someone consistently does good deeds and behaves in a virtuous manner, their character can be considered good, just like a tree bearing delicious fruit. On the other hand, if someone continually engages in harmful behaviors and lacks integrity, their character can be compared to a tree that produces bad fruit. So, ganoon siya, no? Kinumpara niya Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ang tao na masama at mabuti. Mabuting kahoy, mabuting tao. Masamang kahoy, masamang tao. So, ganoon siya, mga kasembreros, no? Kumapay yung pag-uugali. Reflecting on this verse raises the following questions for self-examination. What type of tree am I? So, anong uri daw tayo ng kahoy, mga kasembreros? Kahoy ba tayo na namunga ng masarap, ng maayos, no, ng hitik, no, sa bunga, mga kasembreros? Or tayo yung mga uri ng prutas or kahoy na masama? So what kind of fruits am I producing in life or in my life? Am I contributing positivity and goodness to the world around me, or am I spreading negativity and harm? It challenges us to be mindful of our actions and choices, since they reflect our true nature. So our deeds reveal the essence of our character. Just as a tree's fruit indicates its health and strength, we can strive to become better individuals and make a positive impact on the world by being conscious of the fruits we bear. So, parati nating tatandaan yung fruit of the Holy Spirit, no, sa Galatians 5:22-23, na yun nga, no, yung ating bunga. Kasi bunga yun kapag bunga ng Espiritu ng Diyos, yung pag-ibig, yung kagalakan, kapayapaan, yung patience, mga kasembreros, yung gentleness, yung pagiging mapagbigay, yung may self-control tayo, may katapatan tayo, may kabaitan, kabutihan, and so on. So, yun yung mga bunga. Okay? Makikilala natin yung tao na, siguro ito, Kristiyano. Ito may Kristo ito sa buhay nito. Siguro tagapaglingkod ng Diyos to. Siguro born again Christian to, and so on and so on. Kasi, nakikita sa actions nila, mga kasembreros. So, as simple as that. Whereas, kapag ang tao nga ay, puro mura, puro mga masamang words yung lumalabas sa bibig, tapos gusto niya magkapag-engage parati, parang gusto niya sumama parati sa mga gumagawa ng masama, and so on. So, hindi naman talaga yung literal na basagulero o para mga war freak or notorious, mga kasembreros. Pwedeng yung mga taong doon sila sa side ng alam nila na nadaya yung kanilang kaibigan, for example, alam nila na nadaya yung taong kanilang pinapanigan, ay doon pa rin sila pumapanig. So ganoon siya, mga kasembreros. Gumagawa ng masama yung kaibigan or yung kakilala nila, doon pa rin sila kumakampi. So ganoon po siya, mga kasembreros ba? So hindi naman literal na talagang masama, pero yun, parang mga simpleng mga bagay na talagang nagpapakilala ng ating ugali, mga kasembreros. So the meaning of the verse highlights the importance of actions aligning with beliefs. So our actions should reflect the beliefs we hold, just as a good tree bears good fruit and a bad tree bears bad fruit. Our character and behavior should be in harmony with what we claim to believe. It serves as a reminder that true belief is demonstrated through our deeds and choices. So ito na, pumasok na dito, mga kasembreros. So, kung ano yung pinaniwalaan natin kay belief, mga kasembreros. So, dapat, kung Kristiyano tayo, manampalataya tayo ni Kristo, dapat yung actions natin
ay kagaya ni Kristo, no mga kasembreros, no, forgiving, nagpapatawad siya, mapagpakumbaba, matiisin, may galak, maibigin mga kasembreros sa mabuti, at saka patas, no, hindi manilinlang, ganoon, no mga kasembreros, merong katapatan and so on. So may kahinahunan mga kasembreros, so ganun po siya, may pasensya. So ganun po, kapag hindi tayo, dapat align doon because we are claiming ourselves to be a believer of Christ, a follower of Christ, so dapat ay naka-align din doon yung ating action. So you cannot say na naging Christian ako at taga-sunod ako ni Kristo, pero yung ugali mo naman ay hindi tugma, no? Hindi doon hindi sila reciprocate mga kasembreros doon sa ugali natin. So medyo nakakahiya yun mga kasembreros na truth, no? Kung tayo pa we claim to be children of God, I'm a child of God, no? Ako po ay tagasunod ni Kristo, pero yung ating bunganga ay walang self-control and so on mga kasembreros. Therefore, it is crucial to regularly reflect on our actions and ensure they are in line with our beliefs. If there is a disconnect between what we say we believe and how we live our lives, it may be necessary to reevaluate and make necessary changes. We not only grow in our faith but also positively impact those around us through the fruits of our labor by consistently striving to align our actions with our beliefs. So hindi pa naman huli ang lahat mga kasembreros. As long as meron pa tayong hininga, we are still in this world, ay may pag-asa tayo. So and sa atin naman na mga manalalim na sa mananampalataya ay hindi kaya ko, no, hindi naman ako judger mga kasers na makasalanan ka, huwag ka na makinig dito. So hindi po dapat ganoon. So yung mga malalakas sa pananampalataya ay dapat na mag-remind, no, magpaalala mga kasembreros dun sa mga mananampalataya ni Kristo na hindi pa gaano matatag yung hindi pa gaano nakikitaan ng bunga ng fruit ng Holy Spirit mga kasembreros sa kanilang buhay. So it's our responsibility as well to remind and to advise mga kasembreros na ganito dapat with love, humility, respect, and concern sa kanila mga kasembreros. So not to judge them or to condemn them, but to show care and love. With respect and with love pa rin mga kasembreros, at the same time ay pinapaalalan sila na mali, dapat ganito ganyan, and so on mga kasembreros. So ganun po siya. Kasi hindi naman tayo judge No, we can remind our fellow believers, especially our family members mga kasembreros, but not to the point na i-judge natin sila at ida-down. Kasi mas lalo mo sila hindi mag-win mga kasembreros or hindi sila magbabago kapag yung pamamaraan natin ng pag-remind at saka pagsabi sa kanila ay parang dinadown na natin sila na tayo yung greatest judge mga kasembreros. Hindi po. So sa final thought natin, look at your life as a garden. Every choice you make is a seed you plant. Are you sowing seeds that bring you closer to becoming the best version of yourself? Reflect on the fruits you're growing each day at work and home. So yun siya, yung ating buto na tinatanim ba, buto ng pag-ibig, ng Christ-likeness, ng katapatan, ng kabutihan, ng pagiging mapagbigay, ng mapatawarin, so ng may kahinahunan, katapatan, and so on mga kaso. So kailangan ganun po yung magiging tono at saka magiging talagang way ng ating pamumuhay in general as believers and followers of Christ. Alright, so yun naman sa Word of God Apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at bunga ng kagaya ng banal na espiritu mga kasembreros, fruit of the Holy Spirit, na may kabutihan, na may pag-ibig, pag-asa, pagtitiis, kahinahunan, and so on mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.